Okay, magandang araw po mga kanumero. Nandito naman po tayo para sa next topic na ating i-discuss. Ito po actually request po ng ating dating estudyante. So shoutout kay G. Carl Golpeo. So medyo natutuwa lang po ako kasi at least nabubuhay yung mga dati kong estudyante from 20 years na pagtuturo ko, medyo nagsisilabasan sila. So at least, naalala pa rin nila yung mathematics. So, ang topic natin ngayon is about permutation and combination. So, marami ang medyo nalilito nito kung paano magkakaroon ng permutation and then combination. Anong pagkakaiba ba nila? So, sabi sa definition, ang pagkakaiba lang naman ng permutation and combination is kung ang arrangement daw is important. So, meron tayo ditong dalawang example. So, a 5 permutation of 3 paano isa-solve? And then 5 combination of 3. So, halimbawa ng elements, A, B, C, D, E. So, meron tayong 5 elements and then ipipermutate natin. So, halimbawa, pag permutation, pag ilang permutation of 3 meron dito sa A, B, C, D, E. So, A, B, C, and then B, A, C, and then A, C, B, counted sila sa iba't ibang possible answers. So, pwede natin 1, 2, 3. So, dito pa lang sa ABC, marami na tayong possible outcomes na pwedeng lumabas. So, meron pa diyang B, C, A, and then and so on and so forth. So, yun yung pagkakaiba. Kasi, pagdating sa combination, pag sinabi natin combination lang, dito sa elements na to, pag sinabing ABC, hindi na natin pwede gamitin yung CBA, hindi na natin pwede gamitin yung BAC, hindi na natin pwede gamitin yung kahit ano pang letter, basta may ABC na. Yun yung pagkakaiba. Kasi, sa permutation, kinakount pa yung ibang positioning ng mga elements. Samantalang dito, pag na-list mo na yung elements, yun na yun. So, yun yung medyo pagkakaiba nila. And then, about naman sa formula, ang pagkakaiba naman ng formula nila ay ito. So, sa permutation, ang formula is n factorial. So, taken 3 at a time. So, that is n minus r factorial. So, n factorial over n minus r factorial. And then, sa combination is n factorial over n minus r factorial, pero meron ditong r factorial. Okay, so para kung gusto natin siyang ma-solve, so automatically, substitute lang 5 factorial because the n is 5, and then 5 minus 3 factorial. So, 5 factorial is 5 factorial. 5 minus 3, that is 2 factorial. So, pwede na natin siyang i-change. 5 factorial is 5 times 4 times 3 times 2 times 1, or that is 2 factorial, and then this is 2 times 1. So, cancelled out na lang yon. So, 5 times 4 times 3, which is equal to 60. So, meron tayong 60 possible outcomes pag permutation. Pero pag combination, n factorial, so magiging 5 factorial over the same. 5 minus 3 factorial, this is 3 factorial. And then, 5 factorial is 5 times 4. O para medyo mas madali, huwag na natin idiretso kasi meron naman tayo nakitang 3 factorial. So, 5 times 4 times 3, imbis na magdiretso hanggang 1. So, i-consider na natin ito as 3 factorial. And then, 5 minus 3 is 2 factorial. And then, this is 3 factorial. So, cancel out. So, ang 2 factorial is 2 times 1. So, pwede na natin ito i-cancel. 4 and 2 is 2. Kaya ang sagot is 10. So, meron lang tayong combination, 10 combination out of 5 elements. Yun yung pagkakaiba ng permutation at combination. So, medyo mas konti yung lumalabas pag combination. Pagdating naman sa problem, may mga problem na medyo minsan nakakalito. So, halimbawa, yung ganitong problem. So, sabi daw, in how many ways can a committee of 3? A committee of 3. So, kailangan daw natin ng 3 members na kukunin out of 10 students. Ilan daw? In how many ways natin siya makukuha? So, una, so, siyempre, kukuha tayo sa 10 students. So, ilan daw ang possible ways natin? So, una muna, para ma-solve natin siya, aalamin muna natin kung permutation ba siya o combination.
So, syempre, pag pumili ka ng 3 members of the committee, hindi natin alam kung ano yung position. So, halimbawa, pinili ko si Juan, si Maria, at si Pedro. Kahit anong position, pwede sila. So, actually, wala namang arrangement na nangyayari. Kung sino ba talaga yung president or something, wala namang position. So, ibig sabihin, arrangement is not important. So, ibig sabihin, that is combination. So, ang magiging solution natin is 10 factorial over 10 minus 3 factorial and then 3 factorial is equal to 10 times 9 times 8. Again, huwag na natin idiretso para mas madali. Pero kung medyo ginaganahan kayo, pwede na idiretso. 10 minus 3 factorial is 7 factorial. Yun yung reason bakit hindi ko na diniretso kasi pwede i-cancel out. 3 factorial is 3 times 2 times 1. So, cancel out 7 factorial. 3 and 9 cancelled out. 2 and 8, so magiging 4. So 10 times 3 times 4 is 120. So we have 120 possible ways na pwedeng mangyari sa 3 members out of 10 students. So paano nagiging permutation yung tanong? Magiging permutation yung tanong kung ang tanong is out of 10 students, kukuha sila ng 3 members na may position which is the president, vice president, and secretary. Kasi halimbawa, si Juan, si Pedro, si Maria, pwede siyang si Juan ang president, si vice president si Maria, o vice president si Pedro, secretary si Maria, o kaya pwede din naman si president si Maria, vice president si Pedro, secretary si Juan. So may another possible answer. Kaya yun yung permutation. So pag ganito lang, na wala ng specific position, so that is combination lang. Yun yung pagkakaiba ng dalawa. So that is about permutation and combination. And that's all.